magpakatatag kayo sa pagsunod. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Amen, mga kapatid. Nga pala, sorry, second Sunday nga pala, nakakalimutan ko. Sorry. Malilimutin na ba? Sumunod kayo sa aking salita. Huwag ninyo samantalahin ang aking grasya. Magmahalan kayo at magpaalalahanan. Ano yun? Mga kapatid, isang hello, ba't nawala naman? Anong nangyari? Hello, yun, nakasama mo ulit. Balik tayo mga kapatid, katulad ng pagbabalik ng Panginoon sa atin dito, balik tayo. Halos 2 months tayo mga kapatid na hindi nakasamba ng face to face. Salamat sa Diyos, nagkaroon ng time of refreshing. At least na-refresh yung pagsamba natin. Hindi man niya binigay yung sikay na glory. Meron time of refreshing. Na-refresh yung pagsamba natin. Na napakasarap sumamba ng face-to-face worship. Ipinaranas ng Diyos sa atin 2 months talaga na hindi natin nararamdaman yung refreshing ng Espiritu Santo. Pero ngayon, ibinigay na niya yung refreshing. Sunod-sunod na yan. Sana loobin na ng Diyos. Yung ibang kapatid natin, masabik naman sa pagsamba. Wala na nga tayong ginawa, kundi video call eh. Tapos hanggang ngayon ba, video call pa rin? Wala ba tayong pagnanasa sa Diyos na talaga yung sabik na pagsamba? Walang kakupas-kupas na si Tayong talaga. Lagi nanggugulo. So mga kapatid, ang sarap sumamba sa Espiritu at katotohanan. Yung maramdaman mo yung Shekinah glory. Hindi kaya dito nga? Wala ba tayo ibang mic? Gamit ka na ibang mic. Pwede ba paki-assemble yung mic na bibigay ni ni Alili? Paki-assemble nga ito. So kahit na gumagano, sige tuloy tayo. So pag nagsasalita ako, no? Tsaka tumutuloy. I-reset natin. Reset. Hello, yun. I-reset lang. Parang cellphone pala. Kailangan i-reset mo eh. Hello, balik tayo mga kapatid. Katulad ng sinasabi ko nga kanina, na nirefresh tayo ng Panginoon. At ang message ng Panginoon sa atin ay, yung trust in the Lord with all of your heart. Katulad ng message ng prophet, parehong message nila, magpakatatag tayo sa pananampalataya. Trust in the Lord with all of, and do not lean in our own understanding. Kasi alam mo, yan ang problema eh. Sa simula pa lang kay Eva at kay Adan, yan ang naging problema, leaning in his own understanding. Kasi kaya inutos ng Diyos yun eh. Huwag kayong kakain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Kasi alam ng Diyos, pag kinain na yun, lalabas yung si ako. Yung si ako, na marunong, magaling, matalino, mabait. Puro si ako. Lalabas yun eh. Yun ang lumang pagkatao eh. Kaya ang nangyari, spiritually separated ang tao sa Diyos. Spiritually dead ang kanilang spirit. Nahiwalay sila sa Diyos dahil sa kasalanan. Ngayon, alam naman ng Diyos na kailangan ibalik yon. Alam ng Diyos na lalabas yung si ako. Yun yung lumang pagkatao. Ngayon, sinob na ng Diyos yun, si Jesus Christ ang solusyon sa lahat ng problema. Tapos na yun. Nagawa na ng Ama lahat ng bagay ng solusyon. Tapos na. Hinihintay na lang natin yung pagbaba ng Panginoong Yesus na magpakatatag nga tayo. Lagi tayo sumasagana sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At huwag tayong aasa sa ating sariling understanding. Kasi yung understanding natin ang tawag doon, self-righteousness. Mababatay ka sa tama't mali, sa mabuti, masama. Mababatay ka sa katalinuhan mo, kagalingan mo, karunungan mo. Nabasahan sa Diyos lahat yun. Ngayon, ang nais ng Diyos na mabuhay tayo sa isang bagong pagkatao. Yun ang plano ng Diyos. Kasi bibigyan ko kayo ng isang example. Isang example to. Na kapag ikaw umasa sa sarili mong kaisipan, hindi mo tatanggapin si Jesus Christ. Kasi kung titignan natin yung lineage ng ancestry ni Jesus Christ, may mga outcast doon hindi tatanggapin ng taong moralista. Kasi ang taong moralista nababatay siya sa mabuti, masama. Pariseyo, moralista yan Good manners and right conduct.
Diyan sila nababasa eh. Sa good manners and right conduct. Hindi sa righteousness of God. Kaya sabi ng Diyos, pag hindi nyo lalampasan ng righteousness na Pariseo, hindi na kayo papasok sa langit. Kasi self-righteousness ang kikilos. Ang kikilos sa'yo, sarili mo kayo sipahan. Bibigyan mo kayo ng isang example. Si Judah. Kilala nyo si Judah. Kasi yung lineage ni Judah, doon lalabas yung lahi ng Judah. So kinakalaan kay Judah lumabas ang lahi ni Jesus Christ. At kay David, son of David. Ngayon kung titignan yung istorya, si Judah, pangit ang naging istorya kung paano ng anak si Tamar eh. Naging anak si Pares at doon lumabas si Salmon at naging asawa ni Salmon, si Rahab na taga Jericho prostitute. Kung ikaw babatay sa isip ng tao sa moralidad, hindi mo tatanggapin ang lahi ni Judah. Kasi galing doon kay Tamar na nagkunwaring prostitute din, kaya nabuntis eh. Buti pa, basahin ko istorya para buo. Genesis 38. Kaya ako sinasabi ito, gusto ko ipakita sa inyo, kapag gumana na ang understanding ng tao, babatay siya doon sa moral. Right manners and good manners and right conduct. Doon siya babatay. Elementary pa lang, pinag-aralan na natin ito eh. Elementary pa lang, alam niyo, baksak na ako dito. Lalo nung naging high school ako, alam niyo yung deportment, good manners and right conduct yun, ginawa lang deportment. Alam niyo kung ano grade ko doon, 60. Hindi na babatayan Diyos sa good manners and right, sa pananampalataya, sa puso ng tao. Ay kung titingnan nyo, si Pablo, walang good manners and right conduct yun. Killer yun eh. Si Pedro, mangingisda yun. Anong malay nun? Hindi nga naguhugas ng kamay pag kumakain sila. Kasabi nung Pariseo, yung mga alagan mo naman, hindi naman dumadaan sa kautosan ni Moses. Kain lang ng kain, hindi naman naguhugas ng kamay. Pero yung kaluluwa nila, hindi mahugasan. So nasa labas sila sa moralista. Good manners and right conduct. Baka makakalimutan ko istorya, basahin ko na. Pakikita ko mamaya sa inyo yung lineage na dinaanan ni Jesus Christ. Prostitute yung lola niya, si Rahab, tsaka si Ruth, na isang Moabite. Titignan nyo, hindi papasa sa tao talaga eh. Puntahan muna natin si Judah. Ano istorya ni Judah? Wow! Merong yung tawag dito, echo, bawasan mo echo. Umpisa natin sa Genesis 38. At nangyari ng panahong iyon na nahiwalay si Judah sa kanyang mga kapatid at nagdaan sa isang Adulamita na ang pangalan ay Hira. At nakita roon ni Huda ang anak na babae ng isang Kananeo na tinawag na Suwa. At kinuha niyo kanyang sinipingan, so naging asawa ni Judah, si Suwa. At naglihi na nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Er. At naglihili at nanganak ng lalaki, tinawag niya na kanyang pangalang Onan. At muling naglihi at nanganak na lalaki, tinawag niya ang kanyang pangalan Sela. At si Judah ay nasa gisip ng manganak. At pinag-asawa ni Judah si Er na kanyang panganay at ang pangalan niya ay Tamar. At si Er na panganay ni Judah ay naging masama sa paningin ng Panginoon. At siya'y pinatay ng Panginoon. At sinabi ni Huda kay Onan, sumiping ka sa asawa ng iyong kapatid, tuparin mo sa kanya ang tungkulin ng kapatid ng asawa. At ipagbangon mo ang binhi ng iyong kapatid. So, costumbre ito ng Israelites. Kapag nag-asawa ang isang babae, pakakasalan niya yung lalaki. Pag namatay yung lalaki ngayon, papalit yung susunod na kapatid. Kaya nung mamatay si Er, si Onan ang pumalit. Kaso nagalit din ng Diyos kay Onan. Kasi ayaw ni Onan magkabinhi. Pag nagsesex sila, pinatutulo niya sa lupa. Basahin natin yun. Kaya pinatay din siya ng Diyos. Ngayon si Sela, hindi ibinigay ni Judah. Kasi bata pa daw. Tuloy pa natin, baka makalimutan ko yung istorya. At sinabi ni Judah kay Onan, sumibig ka sa asawa mo ng iyong kapatid. Tuparin mo sa kanya ang tungkulin sa kapatid ng asawa. At nalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang binhi. At nangyari na pagka sumisiping siya sa asawa, kanyang kapatid, pinatutulo niya ito sa lupa.
na huwag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. At ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon, at siya'y pinatay din naman. Nang magkakayon, sinabi ni Juda kay Tamar, manatili kang bao sa bahay ng iyong ama hanggang sa lumaki si Sela. So binatilyo pa si Sela, bunso eh. Pero lalaki naman yung magiging binata. At yumaon si Tamar at tumahan sa bahay ng kanyang ama. At nagdaan ang maraming araw, namatay ang anak ng babae ni Suwa sa asawa ni Juda. So namatay ang asawa ni Juda na si Suwa. So kailangan maaliw si Juda. Kaya at nag-aliw si Juda at umahaw sa Timna sa mga gugupit ng kanyang tupa. Siya at ang kanyang kaibigan si Hiram na Adonamita. At naibalita kay Tamar na sinasabi, narito ang iyong biyanang lalaki umahon sa Timna upang pagupitan ang kanyang mga tupa. At siya'y nag-alis ng suot pagkabalo at nagtakip ng kanyang lambong at nagtakip ay naupo sa pasukan ng inahin na nasa daan ng Timna sapagkat kanyang nakikita na si Sela ay malaki na at hindi niya pa ito ibinibigay sa asawa. So ito ang palpak ni Juda sa Israel. Malaki na pala si Sela. Dapat ibigay na niya sa asawa niya yung daughter-in-law niya kay Tamar. Hindi ginawa eh. Ano ginawa ni Tamar? At lumapit sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, narito nga, ipinamamati ko sa iyo, ako'y pasipinin mo sa iyo. So nung pumunta si Tamar sa Timna, inalis niya yung damit ng pagkabalo. Alam niyo damit ng pagkabalo? Yung damit ng madre ngayon. Kulay itim, tapos may belong itim. Pag nakakakita kayo ng madre sa Israel, yun yung mga nabalo na matayan ng asawa. Yun yung uniform nila. Tinanggal niya yung damit ng madre. Nagtakip siya ng mukha si Tamar para hindi makilala ni Juda. Tuloy natin. Nang makita niya si Juda ay ipinalagay siyang patutot. So ang akala ni Juda, prostitute si Tamar. Hindi naman prostitute si Tamar eh. Sapagkat siya'y nagtakip ng kanyang mukha at lumapit sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, narito nga, ipinamamati ko sa iyo na ako'y pasipingin mo sa iyo sapagkat hindi niya nakilala ang kanyang manugang. At kanyang sinabi, anong bibigay mo sa akin sa iyong pagsiping sa akin? So ano ibabayad mo sa akin? Pag sumiping ka sa akin, ito sagot. At kanyang sinabi, padadalhan kita ng isang anak na kambing na mula sa awan. At kanyang sinabi, binigyan mo ba ako ng pangsanla hanggang sa maipadala mo yung kambing? So kailangan magkaroon ng sanla. Para pag dumating na yung kambing, isusoli ni Tamar. Eh ang nangyari ganito. At kanyang sinabi, anong sanla ang ibibigay ko sa iyo? Sinabi niya, yung singsing, yung pamikis at tungkod na dala mo sa kamay. At kanyang binigay sa kanya, sumiping sa kanya at siya'y naglihi sa pamamagitan niya. So nabuntis si Tamar. At siya'y bumangon at yumaon na siya'y nag-alis ng kanyang lambong, isinuot ang mga kasuot ng kanyang pagkabalo. At ipinadala ni Juda ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kamay ng kanyang kaibigan na Adonamita upang tanggapin ang sanla sa kamay ng babae, datapwat hindi yan nasumpungan. Nang magkagayon, kanyang itinanong sa mga tao sa dakong iyon na sinasabi, saan nandun yung patutot na nasa tabi ng daan na inain? So, ipinadala yung kambing kay sa Dilamuita si Sira. Ngayon, wala doon si Tamar. Tinatanong niya yung mga tao, asan yung patutot? Wala namang patutot dito, sabi. At nagbalik siya kay Juda at sinabi, hindi ko nasumpungan at sinabi rin naman ng mga tao, walang naging patutot dito. Ay di naman patutot talaga si Tamar, yun ang way ng Diyos kasi. Yung lineage ng Diyos kailangan manggaling kay Juda. Namatay yung asawa. Paano manganganak? Patay na. So para magkanak, i-denial ng Diyos kay Tamar na daughter-in-law niya. Si Tamar nung panahon yun, wala namang asawa. So tao yun eh. So naghahanap din ng aliw. Kaya pumunta siya sa lugar ng daan sa Timna. Ibig sabihin yung lugar na yun, mga lugar siguro ng prostitute. Yun yung lugar ng mga prostitute. Kaya nagtakip ng mukha si Tamar para hindi makilala ni Juda. O ito lang nangyari. At nangyari, pagkaraan ng 3 buwan, kumigit kumulang,
more or less na 3 months daw, sabi. Ay naibalita kay Huda na sinabi, ang iyong manugang na si Tamar, nagpatuto, at narito siya'y buntis sa pakikiapid, at sinabi ni Huda, siya'y ilabas ninyo upang sunugin. Kasi pag yung ganong kasalanan, di ba yung prostitute is stoned to death, sabi ng mga tao. Nung panahon ni Judah, sunugin naman. Pag prostitute kasi masama tingin nila dun eh. Kailangan patayin niya, stone to death o kaya sunugin. Ito na nangyari. Nang siya'y ilabas, nagpasabi siya sa kanyang biyanan, sa lalaking may-ari ng mga ito, nagdadalang tao ako. At kanya sinabi pang, ipinamandi ko sa iyo na kilalanin mo kung kanino ang mga ito, singsing pamigtis ang tungkod. At nakilala ni Huda at sinabi, siya'y matuwid kay sa akin. Sabi ni Huda, ako pala masama. Kasi hindi na binigay si Sela. Kaya nung maganap ng aliw si Tamar, nagpunta doon. E nakipag ay nabuntis. Sabi na, ako pala yung higit na mas masama. Sapagkat hindi ko ibinigay sa kanya si Sela na aking anak, at hindi na niya naging sinipingan pa. At nangyari na sa pagdaramdam niya, ay narito, kambal ang kanya naging anak. So naging kambal ang anak ni Judah kay Tamar. At nangyari, sa panganak niya, inilabas ng isang kamay, hinawakan ng hilot at dinadian sa kamay ang isang sinulid na mapula, na sinabi ito ang unang lumabas. At nangyari na pagkaurong ng kanyang kamay, narito kanyang kapatid na lumabas at kanyang sinabi, bakit nagpupumiglas ka? Kaya tinawag ang pangalan niyang Pares. So, nagpupumiglas si Pares, kay Pares manggagaling yung lahi. Basahin natin. Matthew 1 to 17. Tignan natin dito yung line ng lineage ni Cristo. Kapag ikaw ay moralista, hindi mo tatanggapin ang lahi ni Cristo. Kasi ang pangit ng pinanggalingan, outcast. Basahin natin Matthew. Ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak si Judah at ang kanyang mga kapatid. At naging anak ni Huda kay Tamar si Pares at si Sarah, yung pambal. At naging anak ni Pares si Esrom, at naging anak ni Esrom si Aram. At naging anak ni Aram si Aminadab. At naging anak ni Aminadab na Ason, na naging anak ni Naason si Salmon. So sa lahi ni Judah, lumabas si Salmon. Ang naging anak ni Salmon kay Rahab. So ang naging asawa ni Salmon galing kay Judah, si Rahab na prostitute ng Jericho. So kung ikaw ba papayag, tingnan niyo yung pinaka-the best na mura. Akan-akan ng pig. Di ba? Yun ang pinakamatindi, yung prostitute. Kaya nga sunugin, stone to death eh. Di ba ang mahal ng mura kahit sa US, kahit sa ibang bansa. Di ba? Capital PI, anak ng pig. Di ba? Yan talaga kasi hindi mo matatanggap yung nanggaling doon sa lahi. Doon galing si Kristo. So asa na yung mga moralista na yan? Ituloy natin. At naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus. At naging anak ni Bus kay Ruth si Obed. So ang naging asawa naman ni Bus, si Ruth, isang Moabite na ang faith ay napakatatag. Sabi ni Naomi kay Ruth, patay na yung anak niya eh. Sabi, umuwi ka na doon sa nanay, tatay mo, wala na yung asawa mo, wala naman ako anak na pwedeng ibigay uli sa iyo. Hindi po, sabi niya, yung bayan ko, yung Diyos mo, Diyos ko. Sasama po ako sa inyo kahit saan kayo sumama. Nung pala may plano ang Diyos kay Ruth, magiging asawa ni Bus, na panggagalingan naman ni David. Tuloy natin. At naging anak ni Salomon si Reboam, naging anak ni Reboam si Abaz, naging anak ni Abias si Asya, tuloy na natin dito para mabilis. At naging anak ni Jacob si Jose na asawa ni Maria. So yung 14th generation from Abraham to David, 14th generation yon. 14th generation from David to the captivity of Babylon. So doon ipinanganak, nung ipanganak si Solomon, doon lumabas si Jacob na ama naman ni Jose. So kung titignan niyo yung line or lineage ni Cristo, outcast.
Kung gagana ang kabutihan ng tao, ayokong lahi yan. Lahi ng prostitute yan, di ba? Alam mo naman ng tao, kapag medyo may masama ka, ayaw sa iyo. Self-righteous ang tao Kaya ayaw nila kay Kristo. Meron silang sariling karunungan, sariling kabaitan. May magagawa ba sila sa Diyos? Ito sabi ng Diyos. Psalm 115:3. Ngunit ang aming Diyos nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. O sino ka kontra sa iyo? Gagawin niya gusto niya. Yun ang gusto niyang lineage Para maipakita ng Diyos na sa mga tao, hindi moral ang batayan. Ang batayan, will of God. Ano yung will of God? Sabi ng Diyos sa Isaiah 43:3. Oo, mula nang magkaroon ng araw ako nga. At walang sino mang makakapagdikta sa aking kamay. Ako'y gagawa. Sinong pipigil? Gusto ko padaanin kay Rahab yung lahi ni Kristo, tsaka kay Ruth. Sino pipigil? Job 42:2. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigilan. So yan ang will of God. So nakita ng Diyos na nahawahan na ang tao ng kasalanan dahil sa kasalanan ni Adan. Kaya naging karnal na tao, anak ng demonyo. So yun ang lumang pagkatao, yun yung ako. Ngayon, sinord ng Diyos yung si ako. Nang maipako ang Panginoon sa krus, si ako kasamang ipinako. So wala na yung si ako, wala na yung dating pagkatao niya. Ang nando na yung I am what I am. Ako'y ako nga. Ang Diyos Ama na ang nasa atin. Anak na tayo. Kaya I am what I am. Tayo ginawa ng Diyos peculiar in everything. Walang magkakamuha ng thumb mark. Tinatahan ng Diyos yan. Walang magkakamuha ng eye fingerprinting. Ngayon, voice biometrics na. Kasi meron ng eye fingerprinting, meron fingerprinting. Ngayon, voice na. Voice biometrics na ngayon. Kasi napakaraming scammer Napakaraming mga hackers sa computer. Ini-enhance nila, at least hindi magagaya yung thumb mark. Pero nagagaya pa rin. Kunin mo lang yun. Pag namatay, tanggalin mo yung yung skin na may thumb mark. Yung eye din, kunin mo yung mata. Voice din, hindi mapepegi ang voice. Bakit? Pag voice, kailangan buhay. Pero mapepegi pa rin, ang gagaling nila. Mahuhusay sila. So, bumabatay kasi ang tao sa karunungan ng tao na basahan sa Diyos. Sabi sa 1 Corinthians. Umpisahan natin sa 18. 1 Corinthians 1:18. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmang sa kanila na napapahamak. So yung salita ng krus, yung ginawa ni Kristo, namatay siya sa krus, hindi inuunawa ng mga tao, katangahan sa kanila yun. Sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na maliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalan ko ang karunungan ng marurunong. Kasi naging marunong na nga tao, tinan mo, simple-simple. Simple-simple kay Eva at kay Adan, nung kumain ng bunga ng pagkaalam na may good manners and right conduct ka agad. Right there and there, ano sabi niya? Sabi, asan kayo? Hubad ho kami. Kita mo, may moral agad. Hubo kami, nakakahiya. Sino ba nahiya na? Kaya tingnan mo yung mga batang wala pang alam, hindi nahihiya kahit hubad. Wala pa si ako Kaya ligtas yun, wala si ako. Nung tumanda na, lumaki na, nakaisip na, ayun na si ako. Kaya kailangan i-born again. Kasi hindi papasok sa langit yung laman. Yung unang pagkasilang, hindi. Laman yun You must be born again to enter and see the kingdom of God. So yun ang solusyon. Si Kristo ang solusyon sa lahat ng bagay. So hindi ka na mababatay ngayon sa moralidad ng tao. Sa tama, mali, mabuti, masama. Hindi na babatay ka na sa righteousness of God. At ang righteousness of God, si Kristo. Siya ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. 1:24.
1 Corinthians 1:24. Ngunit sa kanila naman tinatawag ng mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So kung gusto mo maging marunong, salita ng Diyos. Ngayon kung sinasabi mo marunong ka, hangal ka. Kasi basahan sa Diyos yung karunungan ng tao. Tuloy natin. Sapagkat kamangmangan sa Diyos ay lalong mayroonong sa mga tao. At ang kahinaan ng Diyos lalong malakas kaysa sa mga tao. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyong pagkatawag mga kapatid na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, kung hindi ang maraming mga may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang tinawag. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan. Kasi pag matalino, ang hirap turuan. Matalino eh. Pero yung hangal, na walang alam, madaling turuan. Kasi hangal siya, tinatanggap niya hindi siya marunong. Kasi yung marunong, hindi papayag na hindi marunong siya. Lalo mga abogado, tsaka judge. Naku po, kahit ano sabihin niya, hindi tatanggap yan. Ang mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. So asan na yung matatalino, yung mababait, yung manalakas, yung magagaling, yung mayayaman, wala lahat sa Diyos yun. At ang bagay na mababa sa sanlibutan ito, at ang bagay na hinamak, outcast. Alam niyo, mapalad tayo. Alam niyo kung bakit? Katulad tayo ni David, outcast. Katulad ni Rahab, outcast. Katulad ni Tamar, outcast. Si Virgin Mary, outcast nga eh. Ay matindi yun, dahil dalaga pa, nagbuntis na. Masigit sa prostitute yun. Pero mo walang asawa na buntis. Ano iniisip ng mga moralista? Kaya ang ginawa ni Joseph, doon mo matuwid na tao, lihim niyang hihiwalayan si Maria. Eh kaso na nag-iinip siya, nag-message sa Diyo, hindi, huwag mong hiwalayan. Siya ang magiging asawa mo. Lilimliman siya ng Espiritu Santo. Manganganak siya, papangalanganan mo, Jesus. So yun ang plano. Kita mo, outcast lahat. Kahit panganganak ni Virgin Mary, outcast eh. Di ba transient sila? Walang motel na open. O saan sila dinala ng Diyos? Eh dito sa lugar ng garahe. Eto, garahe. Garahe, ang pinanganakan ni Kristo tayo. Ipinanganak tayo sa garahe, sa sapsaban. Outcast tayo. Pinalayas ako ni Pastor Bill. Pinalayas ako ni Brother Ross. Si Brother Manny lang ang kumukub sa akin. Lahat kayo pinalayas dito, puro mga outcast kayo lahat halos eh. Bakit? Ganun talaga. Ang mahalaga sa Diyos, yung mga dukha, yung mga outcast. Madalas ko example sa inyo. Ang mga tao masyadong marunong magaling, hindi pa nila alam eh. Nagdi-design na sila. Alam, kumain ka ng saging, may mga strip doon, di ba? Nandun yung outcast na yun, nandun ang sustansya. Nandun ang nutrients. Yung sardina, yung tuna, yung salmon. Itinatapon nyo yung skeleton nun, yung karning malaki. Nandun ang sustansya sa patapon. Yung sakis, o ponka, tinatanggal nyo pa yung white pulp. Nandun ang sustansya, fiber yun, tsaka flavonoids. Kakainin mo lahat yun. Yung buto ng pakwan, buto ng papaya, tinatapon nyo. Kaya nga, ginawa ng Diyos na walang lasa buto ng papaya para kainin mo. Kaya nga, inilagay na yung buto ng papaya, kaloob-loob, huwag mo nang alisi, kainin mo. Nandun ang sustansya sa patapon. Itinapon ako ni Brother Phil. Sinalo ako ng Diyos, binigay kay Brother Ross. Itinapon ako ni Brother Ross, sinalo ako ni Brother Manny. Nung mamatay na si Brother Garrett, tanawag sa Panginoon. So ang bishop kasi, pinakamataas sa bishopric, siya yung sugo. Siya yung magiging apostle of the bishopric. Kaya walang pakialaman dahil puro sinugo eh. Tsaka puro bishop, tayo pinuno. Ang pinuno mo si Kristo na, eh wala na yung apostol eh. Yun ang error nila. Hindi sila, walang revelation sila talaga. Hindi nila naunawaan ang revelation ng Word of God. Tuloy natin. At ang mabagabagay na mababa, ng sanlibutan ito ang pinili ng Diyos. At bagay na walang halaga. Yung mga outcast walang halaga, walang kakwenta-kwenta. Ito yung grupo nila, ni Alil eh, sina Arsi, sina itinapon din yan eh. Yung unang mga members ko dito, itinapon lahat ni Brother P. Kaya ako naging pastor eh.
Nang itapon ako, binigyan ako ng patakon din. Sabi ko kay Brother Man, wala akong member, paano ako magiging pastor? Meron. Sabi niya, ayan, no? Sina Delma, sina Edith, sina Per, pinalayas ni Pastor Phil yan. O tapos, nang palayasin ako ni Pastor Phil, nakasama naman si Manuel na mapalayas eh. Binigay kami kay Brother Ross. Kasi kung kasama ko siya, kasama siyang inuusig. Kaya sabi ni Cristo, uusigin kayo. Hindi kayo interested. Kung paano ako inuusig, uusigin, hindi kayo. Tropa ko si Manuel, kasama ko uusigin. Para si Joshua. Hindi naman magpo 40 days, 49 fasting si Joshua. Si Moses na, bakit nag-fasting? Kasama eh. Nung umakyat si Moses doon, sabi na Diyos, fasting ka, 40 days and 40. Tama, bodyguard si Joshua. O di pa, kakainin siya na, magbaon yun doon. O di fasting din, di ba? Ganun din ako. Nung banatan ako ng iglesia, kasama binanatan si Bakit? Kasama ko siya. Kasama ng mga apostol. Bakit pinagpapataya apostol? Kasama ni Kristo. Kaya mapahalan kayo pag inuhusig kayo, pag outcast kayo. Mapahalan kayo. Si David, outcast yun. Tinapon ni Saul yun. Nagkaroon siya ng member, 600. Pinalayas ni Saul yun na maging member niya. Kung titignan mo, the Lion of Judah, galing kay Judah. Pangit ang pinagmula ng ancestry. Pero kita mo ang puso ng Diyos, kitang-kita niya si Rahab. Prostitute si Rahab, hindi niya tinignan ng pagka-prostitute. Professional prostitute yun. Ilan sa bayan yun. Bakit? Sinuportahan niya yung sugod. Pag tinanggap mo yung sugod, tinanggap mo yung sugod. At tinignan ng Diyos yung puso ni Rahab. Bakit? Nung pumasok ang yung spy doon, sabi ni Rahab doon sa dalawa, pwede ba? Kasi yung Diyos ko, tunay na Diyos. Takot na takot kami. Siya yung humati ng Red Sea. Tsaka lahat ng kalaban niyo, talo eh. Pag napasok niyo doon, Jericho, alalahanin niyo ako. Ako at ang buo ko sa bayan. Sabi ng dalawa, basta magkaroon ka lang ng tanda. Lagyan mo ng kulay pulang ribbon. Yung, pinaka-poste ng bahay mo. Pag nakita namin mayroong ribbon na pula, yun, ililigtas ang buong sambahayan. Tignan mo si Pares, nilagyan ng sinulit na pula. Siya yung panganay. Kasi, paano malalaman, kambal ko magkamukha. So, nilagyan ng tanda, sinulit na pula. Yun yung pinagmula ni si Pares, pinagmula ni Salmon, hanggang doon kay Joseph. So, kung titignan mo, bakit pula? Yun din pagkakaligtas sa Israel, di ba? Dugo, ipahid sa hamba. Pula, dugo. Si Kristo, noong pa man, nandun na si Kristo sa istorya. Kaya kung makikita mo yung lineage natin mapalad tayo, bakit? Outcast ka eh. Munting kawan. Munting kawan tayo, outcast. Kaya sabi, niloob ng Diyos, kunin yung pinakamababa, yung mga itinapon. Para hiyain yung marurunong, yung malalakas. So, let us not lean in our own understanding. Yun ang pag-ingatan natin, mga kapatid. Yung self-righteousness. Yung tingin mo tama ka. Tingin mo mabuti ka. Ay, di ba yun yung nangyari doon sa, kasabay nila naglalakad? Sabi niya, maestro. Mabuting maestro. Ano po ba gagawin ko makapasok sa langit? Bakit mo, excuse me? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, isa lang ang mabuti, ang Diyos lang. Ano po gagawin ko? Nasunod mo ba lahat ng kautosan ni Moses? Opo, lahat po ng kautosan ni Moses nasunod ko. Sabi ni Kristo, may kulang. May kulang sa iyo. Ano po ang kulang? Ibigay mo ang kayamanan mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng mana sa kaharian ng langit. Mayaman, hindi pumayag. Gawin mo ang sinasabi ko sa iyo. Sumunod ka sa akin. So, ang revelation doon, hindi Old Testament teaching sa magliligtas sa atin. Yung New Testament, kautusan ni Kristo, sabi niya, nasunod mo ba lahat yun? May kulang. Ano yun? Faith. May kulang ka, faith. Sumunod ka sa akin. Katulad din yung nung ginawa mo nakita si Elijah, di ba? Nagkaroon ng glorification si Elijah, si Moses. Si Pedro, Panginoon, igagawa ka po namin kay Moses, kay Elijah, saka sa iyo ng para may tigilan. Ano sabi ng Ama? Siya ang aking anak na inalulod. Sundin niyo siya. Kita niyo, hindi na Old Testament eh. Hindi na yung prophets and the patriarchs. Si
Si Jesus Christ na ngayon ang magliligtas, si Kristo na susundin natin. At ang righteousness of God, si Kristo. Ang karunungan ng Diyos, si Kristo. Kung gusto mo mailigtas ka, si Kristo nasa iyo. At halos lahat ng religion, hindi dumaan kay Kristo. Dumaan sila sa sarili nilang kaisipan. Kaya pagbuklad ng aklat ng the good manners and right conduct and basis, good deeds and bad deeds, hindi siya papasok sa langit. Pero yung aklat ng buhay, hindi na tayo makatulan. Bakit? Si Kristo ang ang judge ng ng langit at lupa ay na kay Kristo ka, hindi ka nakakatulan. Ang pangalan mo nasulat sa aklat ng buhay. Kaya yung judge sa white throne judgment, hindi na tayo makakatulan. Ang nakakatulan doon sa second resurrection. Kasi tayo yung first resurrection, yung nakasulat sa aklat ng buhay. Yung second resurrection, yung hahatulan ayon sa tamang mali, mabuti at masama. Kakita niyo mga tao ngayon, pag nagtuturo ka, sasabihin mo pa rin ng pagligtas. Hindi, wala naman akong ginagawa masama, mabait naman ako eh. Wala naman ako inargabihan ng tao. Hindi naman ako masama eh. Ang tanong doon, bakit? Kung mabuti ka ba, papasok ka ba sa langit? Wala kang mabuti eh. Diyos lang eh. So para pumasok ka sa langit, nasa iyo yung Diyos. Kaya ang Diyos naging tao para mailigtas tayo. Ang salita ng Ama, naging laman. Para na sa ganun, mailigtas niya tayo. Hindi naman pwedeng ipako sa krus ang hayop. Hindi hayop pa maliligtas. So tao kailangan ipako dahil tao ililigtas. So naganap na ni Kristo. Ang lahat ng kalooban ng Ama, mayroong huling gagawin si Kristo. Tatalunin niya yung kamatayan. The last and the final battle, kamatayan. At yung first resurrection, yun ang judgment of God, rapture. Talo na kamatayan. Bakit? Mabubuhay yung patay. Pag di talo kamatayan, ano na kamatayan? Asa ng tibok. Pero yung buhay na nabubuhay at sumasampalataya at matatag, hindi mamamatay. So ganun tayo mga kapatid. Habang nagpe-pray tayo araw-araw na gano'n, ipabuhay natin ang kalooban ng Diyos. Huwag tayo mabuhay sa self-righteousness, sa tama't mali, sa moralista. Alam niyo ba na napakabuti ng mga Pariseo at pare? Alam mo mga pare, kaya lang hindi nabubuko kasamaan, hindi na-exclude yung ginagawa nilang mga pagsasamantala sa mga babae. Adik lahat sa naman ng tao. Ang tao'y tao. Pero kita mo na bakit? Walang nakakakita. Pero yung kita sa labas, napukot pa rin silang mabait. Kaya sabi ni Cristo, para kayong mga nicho eh. Ang gaganda sa labas, ang puti-puti, makintab, galvanisado. Pero yung loob nyo, nabubulok na bangkay, mga uod, mga buto. Naaagnas. Ang loob ninyo. Lahi kayo ng ulupong. Ito masabi ni Cristo. So, ganun ang self-righteousness. Mabait ka. Alam mo ba na mas maraming mabait sa atin? Ako, inahami ko, ang kuya ko, napakabait na. Hindi ko kayang talunin ang kabaitan ng kuya ko. Napakabait ng kuya ko. Kaya nung hingi ko sa kanya to eh. Kasi ang katahati nito sa nanay ko. Ando pa, siya sa kanya yung kalahati. Kailangan pumasok ka sa authority. Kung na, baka pwedeng gamitin namin yung garahe ko kami mag-worship. Walang problema. Tagapagmana ka rin yan eh. Yun sa kuya mo, magsabi ka dahil kanya yung kalahati. Kinausap ko kuya ko, baka pwedeng gamitin namin yung kalahati ng lupa mo. Walang problema, mag-worship kayo dyan. At napakabait ng kuya ko. Nung mamatay ang nanay ko, alam mo, yung parte niya rito lupa, ibinigay sa amin 3 ni Boy. Kaya kami na nasa amilyar nito, 3 na nang may mayari nito, si Boy, si Josie, ako. Kaya may authority tayo dito. Kaya lang, i-respect natin ang authority dahil may kalahati pa eh. Kung solo na natin to, tayo na magdidesisyon na sarili natin. May kalahati pa, 50%. So, valid yung decision making nila. We will respect authorities. So mga kapatid, ito ang story. So we don't owe anything to a man. Hindi tayo nangingi ng limos para makasama. Ibinigay ng Diyos to sa pamamagitan ng authority, ng power, pamamagitan ng inheritance. Katulad natin, we will inherit all the creation of God eh. Tagapagmana tayo ng lahat ng creation. Na si Kristo ang tagapagmana, na ibinigay na ng Ama sa Kanya lahat, pati authority. Kaya makipagtiis tayo, Romans 8:17. At kung mga anak ay mga tagapagmana na, anak na ba tayo ng Diyos?
Amen. Anak na tayo. Dati anak tayo ng demonyo. Talaga anak tayo ng demonyo. Ako, maliit na bata pa. Talaga anak na ako ng demonyo. Pero nung lumaki na ako, magkaisip at pwede naman na pala tayo. Doon na ako tinawag na yun. Hindi naman si Eva, si Adan, ba't hindi pinadaan sa sanggol? Ang laking problema ng Diyos, pati didihin pa, panalakihin pa. Eh kung malaki na, at kumain na ng pagkaalam ng tama at mali, mahahatulan na. Kaya nahatulan sila. Exit kayo sa storehouse of God. Sa Garden of Eden na supply ninyo, exit kayo dyan. Sumpa kayo. Sumpa ang langit at lupa. Nakabalik lang sila sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Sa pananampalataya. Kaya kung tagapagmana sa Diyos, kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuwalhati na kasama niya. Sa totoo lang, ligtas na tayo. Sa totoo lang, glorified na tayo. Pero dadaan tayo sa now moment. Yung future yun eh. Dadaan tayo sa now moment. Pero sinabi na ng Ama yun. Sabi sa Romans 8:29. Sapagkat kung nang unay kanyang nakilala, so nakilala na tayo na Diyos. Pag sinabing nakilala, buong pagkatao mo, alam ka. Ano ugali mo, ano pag-iisip mo, gumraduate ka ba, hindi ka ba gumraduate, mayaman ka ba, bobo ka ba, tanga ka ba, matalino ka ba, ano ka ba? Nakilala eh. Pag nakilala mo isang tao, lahat, malalaman mo. Ay itinalaga naman niya. So bakit tayo nandito? Tinawag tayo eh. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. So nung tinawag ka, itinalaga ka na. Predestined. Pag sinabing itinalaga, predestined na yun. Tapos na boxing. Na maging katulad ng kanyang anak upang siya'y maging panganay ng maraming magkakapatid. At yung mga itinalaga niya, predestined, na kanyang tinawag naman, at tinawag tayo ng Ebanghelyo. Sabi sa 2 Thessalonians 2:14. We are called by the gospel. At ang tinawag naman niya, inaring ganap naman niya. So, ginawa na niyang justified yung espiritu natin. Ngayon, ang kumubuhay pa tayo, nasa now moment, kailangan dumaan sa proseso ng regeneration. Babanalin yung kaluluwa. So, papalitan yung isip natin, damdamin at kalooban na katulad ni Kristo. Titus 3:5. Renewing of the Holy Spirit. So ito yung plano ng Diyos. Pero tapos na laban, kailangan dumaan sa proseso. Halimbawa, engineer ka ngayon. Licensed engineer ka. Antimano ba, licensed engineer ka? Hindi, dumaan ka sa elementary. Nag-high school ka, nag-college ka, gumraduate ka, gumawa ka ng thesis, nakapasa ka sa court, tsaka ka engineer. Ganon din tayo. Hindi ko muligtas ka sa langit na dumadaan tayo sa procedure. SOP yan eh, Standard Operating Procedure. Being born again, process eh. At yung itinalaga naman niya, kanyang tinawag naman, at ang kanyang tinawag, inaring ganap naman niya. At ang mga inaring ganap naman niya, niluwalhati din naman niya. So gagawa ba ang Diyos ng palpak? Sasabihin pa niya itong glorified na tayo, niluwalhati na tayo. Sa future pa yun. Pero ngayon, dadaan tayo sa pagtitiyaga, pagsusumika sa pananampalataya. Acts 13:39. At sa pamamagitan niya, ang bawat pananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng bagay. So sa pamamagitan daw ng pananampalataya, we are perfect sa lahat ng bagay. Consolidated na lahat. Hindi na iniintindi ng Diyos kung prostitute ka, killer ka, rapist ka, gambler ka, ano ka, napakasama mo tao, hindi tinitignan ng Diyos yun. Bagong pagkatao ka na eh, ano pang titignan ng Diyos sa'yo? Ipinako na sa krus yung luma. Sasabihin mo hindi naman ako masyadong masama eh. Hindi ako less guilty ako. Kaya pwede akong witness. Protection program. Less guilty billion, less guilty. At teka, sandali
At sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. At sa mga ito, hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Yun ang sabi ni Cristo doon sa mayaman. Ibagbahagi mo sa hirap, kayamanan mo, sumunod ka sa akin. Hindi naiintindihan yun ng mayaman. Ang naiintindihan niya, yung pera niya, ibibigay sa mahirap. Pero yung sumunod ka sa akin, hindi na naiintindihan. Dahil hindi siya sumunod eh. Bakit? Mayaman siya eh. Napakahirap pumasok na isang mayaman sa langit. Buti pa daw yung isang kamelyo. Kasi nung araw, babayad ka ng tax, may gate taxes. Doon sa gate ng Jerusalem, merong karayong doon. Yung pag Margo, karayong ang tawag doon eh. Bago ka pumasok doon, magtatax ka para makapasok ka. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, buti pa yung kamelyo, baka kapasok doon sa karayong eh. Pero ang isang mayaman, napakahirap. Hindi naman niya sinabing hindi papasok. Napakahirap. Matindi. Si Nicodemo, si Joseph of Arimathea. Pariseyo yan, self-righteous siya. Pero pinapasok ng Diyos yan. Bakit? Tinanggap si Kristo, sinuportahan si Kristo. Pero aware sila sa ginagawa nila. Bakit? Yayariin sila ng kapwa Pariseyo. Ng Sanhedrin, patay sila, i-excommunicate sila. Kaya lihim silang gumagawa. Kita mo, lihim ibinigay yung museo na yun, Joseph Abad. Nung kunin nila si Jesus, naglagay na, lihim din lahat yun. Hindi exposed. Bakit? Matinding persecution eh. Kailangan maglihim na. Katulad sa iglesia natin, alam niyo nung ibigay sa akin yung authority ni Brother Manning, Executive Secretary. Alam mo, message sa amin, okay na Elmo, huwag niyo sasabihin ito sa iglesia. Si Larry ang appointed ng Panginoon na Executive Secretary. Siya ang gagawa ng lahat ng inuutos ng Diyos sa akin. Pero huwag niyo sasabihin ito kasi magagalit si Pastor P. Magagalit. Isang araw, nagkamali ako. Meron tayong Bible study dun hindi ko kayo sabi ko, Elmo, karating, maghintay kayo, may meeting tayo. Sabi ni Pastor, teka. Ba't ka tumatawag ng meeting? Ako, sir, hindi na ako tatawag ng meeting. Walang meeting. Nagkamali ako, na-expose ko yung authority ko. Yun, may authority doon na nag-a-assume ng authority. Niyari ako, wala akong magawa. Pasaka. Pero nag-meeting pa rin kami. Hindi niya maaawat ang will of God. Naawat niya ako through His authority dahil may authority siya dun eh. Hindi naman niya alam na executive secretary ako. Hindi niya alam, under din ko siya. Under ko lahat eh, pati si Brother Ross. Lahat ng bishop nun under ko. Executive secretary ka eh. Parang noong panahon ni Noynoy, yung kaiswela niya, simpleng bumanat yun. Executive secretary. Tignan mo si Kibolo, executive secretary. Di ba? Pero malapit na ang araw nito. Sana matapos na. Ganon din mga kapatid. Basta yung self-righteousness ang importante. Deny yourself, take up the cross, and follow me. Amen mga kapatid.